yung gumagana lang ay ang kanyang running winding. Kung ganun ang sitwasyon, ibig sabihin ay nagkaroon ito ng internal open line connection sa may starting winding. Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Ito, may gagawin na naman tayo, isang electric fan. I-plug in po natin ito dito sa power source. I-testing natin kung ano nga ba talaga ang problema nito. Pero ang sabi ng may-ari, hindi raw ito umiikot yung kanyang LAC. I-plug in po natin sa power source. Tapos, i-switch on natin sa number 1. Ayan po, hindi po umikot yung LAC, pero meron tayong naririnig na umuugong. Ayan po, nag-set tayo sa number 2, ganun pa rin. Sa number 3, hindi pa rin umikot yung LAC. Sunod na gagawin natin ay i-check natin yung kanyang bushing, yung shafting. Tapos, i-check na rin natin yung kanyang capacitor at saka yung kanyang fan motor. Unahin muna natin yung shafting at saka bushing. Ito na, natanggal na po natin yung kanyang front guard. Ikutin natin yung LEC sa pamamagitan ng ating kamay. Ayan po. So far, malambot naman. Okay naman po yung ikot ng ating LEC. So, ibig sabihin, okay po yung shafting at saka bushing. Ngayon, ang titingnan natin ay dito na sa kanyang fan motor. Tingnan natin, i-check natin yung kanyang capacitor, tapos yung kanyang fan motor. Ayan po, nabuksan na po natin yung ating fan motor. So, unang tiningnan natin itong capacitor, hindi naman po siya bloated. Tapos, meron lang tayong napansin sa kanyang fan motor. Pansin natin na natuyo yung kanyang electrical varnish. So, ibig sabihin, uminit talaga itong ating fan motor. Ngayon, ang gagawin natin dito ay puputulin natin yung connection mula sa fan motor papunta sa capacitor. Ayan po, gumamit po tayo ng diagonal cutting pliers para po natin maputol yung connection ng ating fan motor papunta sa capacitor. Tapos, tanggalin po natin yung insulation ng ating wires mula sa ating fan motor. Kasi mamaya, iti-testing natin yung ating fan motor kung okay pa ba ito o hindi na. Pero, unahin muna natin yung pag-testing ng ating capacitor. Ayan po, gagamit po tayo ng digital multimeter. Nakaset po tayo sa capacitance meter function. Inilagay po natin ang dalawang test prod sa dalawang terminals ng ating capacitor. Ayan po, meron po tayong nasukat na 0.009 nanofarad. Ito ay masyado nang mababa kaysa sa 1.5 microfarads na value ng ating capacitor. So, ibig sabihin, sira na ang ating capacitor. Ngayon naman, itesting natin yung ating fan motor. Gamit tayo ulit ng digital multimeter. I-set po natin sa 2K yung ating digital multimeter. At ilagay po natin ang ating test prod doon sa wires ng ating fan motor, yung red at saka black na wire. Ayan po, meron lang po tayong nakita na OL, open line. So, ibig sabihin, open po ang ating fan motor. Nung kanina, nung mag-turn on tayo ng switch, meron tayong narinig na ugong. So, ibig sabihin nun, yung gumagana lang ay ang kanyang running winding. Kung ganun ang sitwasyon, ibig sabihin ay nagkaroon ito ng internal open line connection sa may starting winding. Kasi yung capacitor ay nakakonekta sa pagitan ng running winding at saka starting winding. So, ang solusyon natin dito para maayos itong electric fan ay kailangan po tayong magpalit ng bagong fan motor. Kaya lang kakausapin ko muna yung may-ari kung bibili ba ng bagong fan motor o di kaya ipapa-rewind na lang itong sira na fan motor. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.